Hello mga kabukid, kami papunta ng bayan ng Pola. Ngayon, medyo tanghali ng alat. Kaya maganda naman ang panahon. Kaya ito, samahan nyo kami ah. Mga kabukid, nandito tayo sa barangay ng Pili, Pinamalayan. Kasi dadaanan talaga namin itong lugar na ito. At papaayos natin itong kadena ng motor para walang aberya sa pagbabiyahe mamaya. Kaya yun, napaayos natin ngayon. O ayan, patapos na yata. O, ayos na. Ayos na kami. Ngayon naman ay tayo ay malapit na sa crossing na pagka itong way na ito, ang padiretso ay papunta ka ng bayan ng Pinamalayan. Kaya kami ngayon, kakanan kami dahil ito ay papunta ng Pola. Ayan, ito ay lugar ng Ginhawa. Alam mo mga kabukid, talagang ginawa ko tong video na to para mag road trip, para ipakita sa inyo yung mga lugar dito sa amin, papunta ng Pola. Magaganda naman yung mga madadaanan natin, so sana mag-enjoy kayo sa panonood nitong aking video. Ito po ay para sa inyo. Etong mga punutan to, talagang paborito kong tingnan to, dahil para na rin tayo nasa abroad ay pagka dito ka napadaan. Magaganda ng kanilang pagkakakasunod-sunod. Ay nako, grabe talaga itong tulay na to. Delikado talaga oh. Mga kabukid, medyo mild lang ang ating papatakbo ngayon. Ngayon naman mga kabukid, sa halip na kumaliwa tayo, kakanan tayo dahil sa tabing dagatang daan natin o kabilang Ibayo. Bale, punta din to, parang shortcut din naman itong dadaanan natin dahil pag sa highway medyo malayo-layo. Kaya dito na tayo sa mas mabilis-bilis ng konti. Ito naman sa lugar na ito, kung mapapansin nyo, hindi pa siya gaanong maganda ang semento ng kalsada. Dahil ari naman ay second option lang. Pwede namang doon sa highway, mas maganda doon sa highway. Ay kaso nga lang, ay parang maikot pa. Kaya dito kami na daan, kung makikita nyo, may lubak-lubak. Pero doon naman sa bandang unahan, may maayos-ayos namang kalsada na dahil ari ay inagawa. Kaya, pagtsagaan na lang aring daang ari. Ang ganda ng mga palay dito, green na green pa. Paano ay katanim pala ang nila? Ay sana ay wag lang bagyuhin. At saka ang ganda ng view dito. Pagka sa picture, ang ganda-ganda niyang tingnan. Ayan, nandito na tayo sa medyo espalto na kalsada. Medyo putol-putol ang paggagawa ng kalsada dito ay siguro ay kulang ang budget kaya putol-putol din ang kalsada at hindi yung talagang dire-diretso na. Pero at least may kahit paano ay nautay-utayan.
niyo mga kabukid, pag ikaw ay nadaan din at ikaw ay naplatan, ay magsama ka ng angkas at siguradong tagatulak ang angkas at malayo-layo ang vulcanizing shop. Bukid. Ay, pagod na naman ang aking driver. Ay, 40 minutes ang aming biyahe. Ay, stop muna tayo dito. Pahinga ng konti. Ano din, napagod ka? Medyo. Medyo malayo-layo ay. Pag ikaw yung taong hindi sanay sakay sa motorsiklo, ay talagang masakit ang katawan mo pag umuwi ka ng bahay. Kaya sana yan din ari. Sa layo bagay naman ang biyahe, ay talagang motorsiklo lang ang mabilis-bilis na transportasyon din sa amin. Ito naman mga kabukid sa kanan ko, mga mga resort to. Pwede kayong magrenta pag pumunta kayo ng Pola. Dahil ang nito ay tabing dagat na ay aring nasa kanan ko. Kaya madaming mga resort na nakaano dito. Bali black sand nga lang ang mga buhangin dito. Pero maganda, malinis naman ang tubig. Ito naman ang aming pamilihang bayan. Ito ay bagong gawa, kaya maganda. O, tingnan nyo mga kabukid. Pagkatapos naman ito ay yung malaking tulay na nasa pinakasentro ng bayan ng Pola. At sa harap nitong malaking tulay na ito ay yung dating munisipyo, na ngayon naman ang munisipyo ay nilipat sa taas. Tao. Oh. Okay lang tao. Ngayon naman mga kabukid, pauwi na kami. Ayan, bali umikot lang kami talaga. Talagang road trip ang aming ngayong araw. Alam niyo mga kabukid, sa ganitong biyahe, asahan mo na yung pag-init ng puwet dahil sa sobrang layo. At talaga namang sana yan na. Sanay naman kami sa ganaring. Maganda yung maraan.
Simula dito sa kalsadang ito namang bahaging to ay puro pababa. Kaya ang mga motorista ay kailangan ay medyo hinay-hinay laang dahil nga talagang bigil ang mga manibela sa klase ng kalsada. Pagdating naman sa site na ito, kailangan kang bumusina dahil yung baba hindi mo makita kung may aakyat, ay maliit itong kalsadang ito. Kaya kailangan doon pa lang sa taas, bumusina ka na. Kinapos din ata sa budget, kaya ito kalahati lang yung nagawa. Samantaling ang baba ay gawa na, malapad na siya. Ngayon naman sa pagbaba ng kalsadang ito, mga kabukid, namnamin natin ang hangin mula sa dagat. Dahil ay tabi na ng dagat ay aring baba na rin. Ay ganda. Ang linaw naman ng dagat namin din eh. Kaya talaga namang maraming isdang nahuhuli at wala kami problema sa isda basta hindi malakas ang dagat. Ayan mga kabukid, ang magandang view ng dagat. Ayan. Sana magustuhan nyo ang aming tabing dagat. Ganda-ganda. Sana mga kabukid nagustuhan ninyo ang ating road trip ngayong araw. At talagang gusto ko lang ipakita sa inyo yung aming mga inadaanan dito sa aming pagbiyahe-biyahe ay para na rin nakarating kayo dito sa amin pag naipakita ko sa inyo, are. Mga kabukid, isa pa nga po walang babala na pag madaan kayo dito sa lugar na ito ay matingin kayo sa taas at baka biglang may gumulong ng mga bato dahil ito ay nasa tabi ng butok itong na kalsada na ito ay meron nga ning na-aksidente ditong nalaglagan ng bato. Kaya pag nadaan din ay ingat-ingat din lang. Dahil sa malakas na ulan, hindi maiwasang lumambot ang lupa. Kaya nagulong yung bato doon sa taas. Ay kailangan ay alerto ka at kailangan ay lingon-lingon sa kaliwa kanan, ganyan o kas taas para sa mga batong maiwasan. Yung nakikita nyong parang ano na yon, bundok na yon sa unahan, ayun na yung sa amin, sa kabila pa noon yung barangay namin. Ayun. Ayan o, yan sa kabila pa niyan, ang amin, sa kabila niyang burol na yan. Tamo, kaya napag-usapan pa natin aring batong nalaglag, ay ari kanina ay wala. At ayun, nakahambalang sa gitna ay